This is it! Politics! Latest bihis ng showbiz! Bira! Oh my God! Maghahatid sa atin ng balita kasama sina Jobert at Derek Chan ang mga kasama natin sa Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Gusto ko lang maano ko sa kanya that irespeto mo yung programa namin. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Hi! Hello everyone! It's All Saints Day. November 1 and tomorrow night will be the All Souls Day. Pero ngayon talaga, lahat halos, majority ay nasa sementeryo. Oo nga, Oo. totoo. Yung iba nga, even earlier, like last night, doon na iba nagpe-prepare. Oo, nga agad. Ikaw, Alam ano ko kaya, ka? dapat kasama talaga si Pangkoy ngayon magre-reveal ayaw po niya. Oo. Actually kami, nag-effort na kami nito. Si Pangkoy naman mag-effort. Ayoko November 1. Sabi ko, pwede November 2 kasi wala tayong shoot noon. Oo nga, tama. Kaya ano bang gagawin natin? Kaya tara na, pasok na kayo sa dati niyong tambayan na ngayon ay ginagawa niyong isa sa mga inyong tahanan. Ito po ang OOTD. Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. With may nanay na oo, All Souls Day, at ginugunita ang lahat ng mga namatay natin mga mahal sa buhay. Pero palagi kong sasabihin na mahal ko siya. Nanay Jobert sa All Caldito. Saints Day. Salamat na marami anak. Ako naman nagsindila ako ng kandila kasi galing kami sa 'di ba sa patay last week. Tapos yung ating mga departed loved ones naman ay pagsisindi ko lang ng kandila. Kasi ang hirap makipagsabayan sa sementeryo. Sabi nila na parang may mga lumalabas ngayon sa social media na kailangan hindi na raw dapat kinakausap yung mga patay, hindi na raw tayo naririnig, hindi na raw tayo nakikita, wala na talaga silang connection sa atin. Pero ang sabi ko, and may kultura natin ito, and if we get to, the chance to really talk at ma-relieve yung lahat ng mga pagkamis natin sa kanila o yung mga bagay na makapagpagaan ng pakiramdam natin, bakit hindi natin gawin? No? Pati ba naman yan, pinakialaman ng social media? Diyos ko, pati ang ating paniniwala, ang ating kultura ay gusto lang baguhin. They would like to change history. Iba-blatter na natin yung social media na yan. Blatter ko mamaya pupunta ako sa joke lang. Oo, kanya-kanya naman yan eh. Yeah. Pero more often than not, no, ating mga kababayan talaga, lalo yung mga out of the country, yung mga out of touch, ay syempre nagsisindi ng kandila, nagdadasal na lang. Walang masama doon, ha? I don't understand bakit yung iba, porque hindi na narinig. Natural, paano ka marinig ng patay? Huwag ka masyado mainit ang Ay, di ba? ulo, ha? Dapat. Sorry. Diretso na tayo dahil kanya-kanya naman tayo at kanya-kanya tayo ng views dito. Diretso na tayo sa This Is It! Politics. Ay nako, the long wait is over. Last Monday, oo, di ba, nag-start na yung parallel investigation ng Senado para sa EJK tsaka sa war on drugs. At tsaka, di ba, pinangako nila Senator Bato na kapag binuksan nila yan, ay kaya nilang papuntahin si dating Presidente PRRD doon sa kanilang Senate investigation. Ngayon, which is true ha, nagawa nila. Pero ito na, di ba, una, nag-suggest, no, talagang inilatag ito ni Senator Bato at saka Senator Bongo na kailangan magkaroon ng parallel investigation kasi nga may Quadcom hearing. Yun talagang tinututukan ng tao. Ngayon, ang gusto ni Senator Bato that time that he would lead. Sana siya magli-lead nitong Senate inquiry na ito. Kasi syempre, alam mo na, ang feeling ko gusto niya clear ang kanyang pangalan kasi wasak na wasak sila dun eh. Because sila ni Senator Bongo, Sirang-sira. PRRD, si General Bato, may General Loot pa, na para bang prime suspect sa EJK na inibisigahan ngayon ng ICC, di ba? Anyway, hindi pumayag si Senator Chis Escudero, the Senate President, na siya ang mag-lead. Na yun lang, Na siya tama. mag-conduct, which is tama. Sabi niya, pwede silang maglatag, mag-conduct ng Senate inquiry, pero hindi siya pwede mag-lead kasi lalabas nga na bias because alam naman ng tao kung ano estado niya tungkol sa kasong ito. So, natuloy na finally. Ngayon, andun sila Senator Bato, andun aking anak, Senator Robin, andun si Senator Bongo, andun si Senator Jinggoy, at saka andun si Senator Senator Risa, Risa Ontiveros, among others. Si Tess Daman. Si Tess Daman, nandun din. Ngayon,
Nag-iisa lang actually lumalabas si Senator Risa Hontiveros ang ang kumukontra. Ikaw na, sa lahat ng pinanood natin, no? What can you say about it? Ano yung opinion mo? Alam mo, unang-una, ang pag-assign nila kay Minority Floor Leader Coco Pimentel to chair ay para bang ang hina. Ang Nahinaan ka? Napakahina, walang kasing hina. Halatang halata siya na may biases siya, na sa lining siya ni Duterte eh. Wala kami personal galit kay President Duterte ha, kasi una-una hindi kami magkakilala. At pangalawa, hindi kami natokhang, nakunwudo. Nakunwudo, di ba? Hindi ka matutokang, hindi ka naman... Oo, hindi ka naman addict, Hindi ka addict ka. Oo, tapos ngayon, si Senator Bato, akong gusto ko lang talagang i-emphasize, si Senator Bato at saka si Senator Bongo should have been only there as resource persons. Sila ay ang dapat in-interpolate. Dapat nag-inhibit sila as senators. Kasi sila ay prime suspects ng ICC kasama ni Senator ni Presidente Duterte. Kumbaga hindi sila dapat doon nag-interpolate ng ibang resource persons kasi kasali sila, sangkot sila eh. Sige na, wala, biglaan lang to, naisip ko lang. Rate of 1 to 10, where 10 will be the highest. Anong rating mo sa Senado, sa Senate hearing na yan? Mga 3? Mga 3 lang. Ang bilis nun, bakit? Oo, kasi daming butas. Noong una, tulad yan, of course, no, dahil sa kortesiyan na sa dating Pangulo, nung siya nang in-interpolate at nagsasalita, syempre, binigay nila lahat ng oras doon. Kumbaga, alam mo naman si napaka-stubborn, di ba? Napaka-stubborn ni President Duterte. Wala na siyang ginawa. Akala niya, presidente pa rin siya kung magmura. Diyos ko, parang wala nang bukas. Kaya nga, bilib na bilib ako sa Senator Rizal Severos when he talaga nag-ano siya ng order sa court, no? Nag-call ng order na para sabihan ng ating Pangulo, who is a resource person, to refrain from cursing, to stop cursing, because tahanan natin ito, ang Senado. Kumbaga, hindi na siya Pangulo. Kumbaga, he's a regular person now, he's a private citizen, pero kumbaga, dala-dala pa rin niya yung arrogance ng dating pagiging presidente niya. Maraming pagkakataon na nagkaroon ng hearing at kapag nagmura ka isa lang, ay makukontempt ka na agad. Oo, diba? yun nga. Pero binagbigyan pa rin ng dating presidente. Pinagbigyan pa rin siya. At nobody complained amongst the senators. Except for Rizal Tiveros who called his attention. At sinabi And all the time, many times. Many times, nagang binabato niya sa chairman kay Coco Pimentel. Pero si Coco parang wala rin magawa. Ano ba naman klaseng chairman yan? Takot, ang bahagang buntot. Alam mo yung ganon? Dapat hindi ganon eh. Dapat you're there para mag-inquire kayo ng mga bagay-bagay para in aid of legislation. Lumabas ang katotohanan. Di ba sabi ko nga, dapat nag-inhibit nga sila Bato at saka si Bongo. Si Bato, ang kanyang paliwanag, hindi siya pwede mag-inhibit yun sa Senate. Kasi sabi niya, pag nag-inhibit daw siya, lumalabas lang na sumasang-ayon siya sa mga maling balita about them. Which sa akin ay, kahit naman ako sa kanyang katayuan, I will do the same. Well, nangyari na nga, di ba ginawa nila? Kasi nga, hindi ka siya pwedeng hindi mag-inhibit. Kasi nga, kasi hindi siya mabibigyan ng pagkakataon to clear his name. Yes, and that's the only way. This is the best way, I could say. Pero nasan yung mga utak ng ibang mga senador? Ang dami nyo dyan. Wala man lang kumontra para sabihin na hindi ka pwede mag-interpolate, hindi ka pwede rito kasi resource person ka rin. Dapat sinabihan siya kasi may mga utak naman sila kahit 2% lang. Diba? Lalo si Senator Jinggoy. Ito si Senator Jinggoy naman yung imagine mo habang seryoso, pinag-uusapan nyo sila kay Laila de Lima, ito mga issue. Kasi andun si Senator Laila de Lima sinabihan niya si Duterte. Sabi niya, sir, sabi niya, ba't panay ang tingin niyo sa akin? Nagpapakit siya ha, panay ang tingin niyo sa akin, pero bakit hindi kayo makatingin sa kaliwa? Ba't ayaw mong tumingin sa kaliwa? Sumagot naman si Duterte na, wala kasi maganda doon eh, sabi niya. Tapos nakitawa siya, kaya kinol din niya ni Rizal Tiveros sa kanya attention na this is not a laughing matter, this is something serious. It is something uncalled for. Uncalled for. Senator Jinggoy, where's your decency? Diba, senador ka, hindi ito laro, hindi ito usapang classroom lang, at talagang nang intriga ka pa, bakit sa'yo lang nakatingin si Duterte? Baka nagagandahan sa'yo. Uy, anong nagaganda? Hindi, nagagandahan sa ambiance mo. Hindi diba? na. Bakit inintrigan pa kay Laila de Lima na alam mo naman ang sitwasyon nila? Kasi meron ka ring axe to grind kay Laila.
Kasi sa panahon ni Laila yun, na-convict sila eh. Kasama sila JP at saka si Bong Revilla sa Plunder, remember? Yun ang hindi na maganda kasi mga senador kayo eh, dapat yung tamang decorum. Ako nagulat din ako kay Senator Jinggoy. Sorry po. Napanood ba yun? Oo, napanood Portion ko. na Pero yun. sabi ko nga parang hindi dapat na gano'n. Dapat kasi all the more na makikitaan ng pagpanig kapag ganoon yung pakiramdam. Mas maganda sana kahit may panig na siya, hindi pa rin niya pinaramdam at bilang senador Yeah. at umaasa yung mga tao sa kanya. Yes, may umaasang tao sa kanya eh because he's a leader. Yes. 'Di ba? Tapos syempre, ang ibabato mo mga tanong at ang sasabihin mo or even in your statements ay yung medyo decente at edukado, hindi yung nag-iintriga ka. Naalala ka kay Alice Guong at saka kay Mayor Kalugay, wala ka nang ginawa kundi pag-usapan ng love life eh. Ano po problema mo sa love life mo, Jinggoy? Ba't puro gusto mo na lang lagi nakadikit doon sa mga intrigahan, na magjowan, mga anik-anik? May relevance ba yan sa investigasyon? Oo na, nakikita ko naman baka ang pinanggagalingan ni Senator Jinggoy ay para ma-lighten up lang dahil nga para ang bigat-bigat ng pag-uusap, no? Pwede, pero not all the time. May mga ganoon siyang may mga hirit siyang ganoon na parang nawawala tuloy sa hulog at focus yung tao. Oo, ako tuloy, nakaka-personal tuloy. Kasi like as an audience, as a viewer, not because I am Jobert and you are Jinggoy, na magkakilala tayo. Pero as a viewer, ang tingin ko tuloy, galing naman ni Jinggoy. Feeling niya tagang gwapo-gwapo niya, no? Gwapo Ganun naman na. siya. Saan? My God! Gwapo si Senator Jinggoy. Sa inyo, magpe-friends. Kasi ako, Hindi, alam mo, hinahanap ko eh. Hinahanap ko, hindi ko makita. Ayoko, tabi ko kay Pangko yan, magmumukha lang yung ano. I-reveal na natin si Pangko yung mga OOT dyan sa inyo ba? Ano, kay Pangko. Hindi na ako, Anyway. on a lighter note, I mean, hindi na lighter note, ako nakita ko lang na si PRRD came prepared. He Yeah. was ready, Ang daming admissions, ha? ang dami admissions at kinakalkal ni Senator Risa Rodontiveros ang pangalan ng 7 tao Yes. na nakasama doon sa ano yun? Davao Death Squad. Squad. Tatlong versions yun. Oo. Tatlong klaseng grupo na minention. Natuwa talaga ako kay Senator Risa. Sabi ko, ang galing. Galing ni She really Senator Risa. wanted, that she came also prepared. Yeah. Na kung ano yung sasabihin ng kanyang resource person, doon siya kukuha. May follow-up siya. Yes, yes. In fact, daw, she has mga 11 questions pa yata dapat Na hindi natanong. Hindi natuloy kasi naubos na yung mga oras nila. At saka nakakapagod with these kinds of resource persons that we have. Tulad si Duterte. Di ba na-mention niya, if you watch it closely, may sinabi siya doon na ang inutos niya sa mga enforcers, sa mga police, no? Kapag may mga drug suspects sila na mga nasakote, di ba? Nahuli, na-apprehend, ay sinabi niya na i-provoke ninyo. I-provoke ninyo, ipilit ninyo, gawan nyo ng paraan para kapag manlaban, patayin nyo. Kumbaga, binibigyan pa niya ng authority. In-encourage pa niya itong mga police officials na ito na gumawa ng paraan para ma-provoke ang suspects, para manlaban, para mapatay nila. At ang katuwiran naman ni Bato, sa interview sa kanya ni Karen Davila sa Head Start, ang sinabi niya na, kasi ganun lang yun, ganun lang talaga yun, kasi pananakot niya lang yun para tumigil yung mga drug pushers na ito, mga drug users na ito. At saka, syempre, kapag nanlaban, syempre, alam nga lang mapabayaan mo kasi baka maunahan ka. Hindi, unahan mo na kaysa ikaw mapatay. Alam mo yung ganun na mga justifications, I find it nakakabuli. Ako totoo, naiintindihan ko yung pinanggagalingan nila ng pananakot, yung kasi kailangan talagang takutin nang sa ganoon ay hindi na gawin o mag-isip ng 2 beses bago nila gawin. Importante yung pananakot kasi lalo na kapag drugs ang pinag-uusapan, minsan wala na kasakatinuan ng mga yan eh. Pero before that, kung may takot na, at aminin man natin o hindi noong mga panahon nang nangyayari ang drug war na yan, ay marami talaga ang nag-stop, marami ang na-rehabilitate, at marami ang nakaramdam ng kapayapaan. In fairness, medyo tumahimik ang kapaligiran. Yun nga lang, hindi mo lang talaga dapat papatayin ng ganun lang. Doon talaga nagkamali ang laban sa drugs na ito. That became a failure because of that. Because napakarami collateral damage, napakarami napatay, mga inosente mga bata, mga taong wala namang kasalanan, na instead of hinuli at i-rehabilitate, pinatay. Kasi nga, may utos, may go signal sila mula kay PRRD. Yun lang naman yun.
Kayo mga Otizans, ano ba ang masasabi nyo dito? Alam ko, meron din kayong gustong sabihin. You can write your comment about everything that you feel dahil eto nga yung oras ng opinion na talakayan natin at i-discuss natin yan. Yan na. Sige! Yun. So, sa lahat ng mga maka-Duterte, huwag kayong magagalit sa amin dahil we are not saying this because we are anti-Duterte, but this is our opinion. May sarili ka ring opinion. Re-respetuhin namin yon. Alam mo, dahil marami ngayon nanonood habang nasa sementeryo sila na gustong-gusto nila marinig ang susunod at latest. Diretso na tayo sa latest biz ng showbiz. Alam mo, tuwan-tuwa ako kay Shawi, kay Megastar. Sharon yan ka? Ha? Sharon yan ka? Hindi. Kahit nung panahon pa ng mga Gabby's Sharon, Gabby's Nuki ako eh. Oh. I hated them. I hated Sharon. Pero hindi personal lang. Parang naging friends sa mga Oo, kabisya. mga ganun talaga yung mga fans na, no? Yung parang pag yung love team mo, Love team, oo. you will hate the other person, no? Magkalaban talaga sila. Si Sharon naman was very, very civil with us until we became friends. Kumbaga, because you know why, napakabait na nanay niyan. Si Tita Elaine Gamboa, yung kanyang mother, napaka-masikaso sa aming mga members of the press. Anyway, ito si Sharon, recently ay bumiyahe papuntang LA kasi meron sa series of concerts ni Gabby. Yung kanilang show dito na dinala sa Amerika. So recently, pumunta siya sa LA. Siguro nasa business class or first, I don't know kung first class or business class section siya. May nakatabi siya, nagkaroon siya ng seatmate na isang 80 plus years old na doktora. Na doktora na... Pinay, na I don't know kung based talaga yun sa LA, pero mag-isa lang din nag-travel. So magka-seatmate sila ni Sharon. Si Sharon naman natutuwa because you know, parang nakikita niyang how independent, tapos parang napaka-polite, napaka-courteous, pero hindi niya ini-expect. Natuwa siya because hindi siya ganun kakilala nitong doktora na ito as Sharon Cuneta. So when they introduced themselves, she just said that she was Sharon. Walang Cuneta. Yes. Ganyan naman daw Sharon talaga kapag may mga pinapakilala sa kanya. Sharon po. Sharon lang po. Sharon, ganyan. So ngayon, nagkakwentuhan sila ng napakasarap ng kwentuhan nila. Tapos tinanong niya kung siguro baka tinanong niya kung anong trabaho. Tapos para sinabi siguro na artista, singer siya, ganyan. So ang ginawa, nagpicture sila. Napapicture yung doktora sa kanya. Tapos nagulat to yung ng anak. Ang sinabi na Ma, parang that's the megastar. That's Sharon Cuneta. She's very popular. She's one of the biggest stars sa showbiz sa Philippines. So sabi niya, oy, pasensya, nag-apologize because sabi na matanda, hindi kasi siya nakakanood talaga ng TV for the longest time. She was busy and focused sa pagiging doktora niya. So alam mo, kwentuhan. Actually, ito sa feel-good thing na si Sharon, syempre may mga staff naman siya dyan, baka nandun sa economy. Tapos basta siya, she offered her help. Alam mo, sabi niya, should you need some help, like halimbawa, walang magtutulak ng luggage mo, I can do it for you. Alam mo yung ganon? Kumbaga, sabagay, that's typical of Sharon. Hindi na bago yan, ay. Sa maraming mga kwento tungkol sa kanya, marami siyang mga natulungan, sincerely, binigyan, nagsakripisyo para sa ibang tao. Nakakatuwa lang. Kasi sabi ko, di ba, she didn't take offense when the lady told her na hindi siya ganun kakilala. Siguro kilala niya ang Sharon Cuneta. Pero siguro she was hindi niya alam na this is Sharon Cuneta. Kasi hindi naman niya nakikita in person eh. So, nung napakilala Sharon, siguro na-realize niya, pero sabi niya, nag-apologize siya because she doesn't really watch television. Lahat sana, mga Otizans, lahat ng mga artista ganyan, Tsaka I don't know kung natuloy yung pagtulak niya ng part ng luggage ni doktora. Basta nalaman niya, natuwa yung daughter kasi may pictures na together ni Sharon. Sabi niya, Ma, that's the megastar. That's the biggest star. Ganyan. Ayun, so, naghiwalay na sila doon. Nagbigay yata sila ng number. But this is a manifestation kung gaano kalaki ang pangalan ay hindi naman basta-bastang pwedeng magyabang o sumama ang loob dahil hindi kakilala ng taong kausap mo. Yes, totoo yan. Kumbaga, hindi siya tulad ni Jed, sino yun? Yung Why Call Me Sir. Diba? Pinatayo ng 2 hours yung waiter. Pero ito kasi si Sharon is secured. She's secured of her status, of herself, of her life, content. At saka, hindi niya inalis yung nag-enjoy
enjoy nga raw siya pagkwentuhan eh. Kumbaga, hanggang sa makarating sila sa LA, kumbaga, napakahaba ng mga kwentuhan nila na nakapagpahinga siya, na na-enjoy niya yung flight, hindi siya nabagot, yung ganyan. At sana lahat ng mga may mga kilala tayo kasi na, di ba? Na mga... Nako, gusto mo nga, pangalanan Huwag natin. na, ikaw na. Ay, ikaw na, okay. Buti na yun. Sana may makuha tayong ganoon sa ugali ni Miss Sharon Cuneta. oo. Kapag ganoon kasi tatagal kaya si Sharon Cuneta hanggang ngayon minamahal, nagtagal at nandito pa rin sa At industriya. hindi nabawasan ng popularity. Yes. Yan ha, gayahin niyo si Sharon. Excuse me. Ang dami dyan, konting ano lang, nalunod sa kalating basong tubig. Yun no. Oo. Nako, kilala ko kayo. Huwag kayong kamali, papangalanan ko kayo. Speaking of tubig, Nay. Tubig, di ba? Oo nga. Grabe umuulan. At ang isang JK Labajo ay tinuloy ang kanyang pag-concert. Oo, sa Ormoc ito eh. Sa Ormoc nagkaroon ng concert, no? Free concert. Ako na yung nakilala ko sa JK doon sa kanta niyang Sa ilalim ng puting ilaw. Pero itong kanta niya dito, kung saan siya ay kumakanta sa gitna ng ulan, yung ere. This is one of the most phenomenal songs din ni J.K. Labajo. Kasi while he was singing that, bumuhos sa malakas na ulan. Kumbaga, wala pang bubong yung kanyang pinaperformer na stage. Alam mo, yung mga tao, they stayed at nakisaya, nakikanta, walang payong, talagang basang-basa na tulad ni Party! J.K. Party Diba? talaga. Yan ang sasabi natin. Kasi performer magaling na performer, mahusay. The show must go on. Alam nga naman, dahil umambon, ay, ayoko na it's You raining. can't go wrong, no? Kapag performer yung talagang guests. Oo. Ano? Kasi, ay, it's raining, baka mamaya magkasakit ako. Ganon. Si JK, no! He did it! Tuloy! Tsaka yung mga fans, ganito naman yun. Kasi tayo, we are fans. We watch concerts of our Yes. favorite performers, no? Kaya pag ganun ang performer sa stage na napaka-bibo at saka walang reklamo, Kakalimutan mo na rin yung ulan. oo. Makikisabay ka. Basta pag uwi ng bahay, maligo na lang para hindi ka makasakit, di ba? It was something na parang yung scenario na yon, parang as a performer, no, myself, like, I felt really good about it. Parang sabi ko, sana lahat ng ganyang concert, mapaulan man o umaraw, patuloy at tuloy pa rin yung enjoyment na ibibigay ng performer, na ibibigay niya sa kanyang mga Kaya spectators. congratulations. Isa rin yan sa mga Yes. favorite performers ko, si J.K. Labajo. Ang dami niyang magagandang kanta. Talaga sa mga music videos siya, ang gagaling. Hindi siya nanalo dun sa kanyang reality show na yun, Nay, pero hanggang ngayon, nandyan pa rin siya. Alam ko may pinuduce na Sylvia Sanchez sa MOA Arena this coming November. J.K. Labajo. Hindi ko palalagpasin yun kasi dito lang sa Metro Manila, hihingi ako ng ticket kay Sylvia. Yon, JK Labajo, patuloy nyo lang ibigay yung ganyang performance at ganyang pagiging yung artistry mo. Sinasaluduhan kita. Oh, di ba? Walang yan! Kasi di ba may lyrics, di ba kasi bawal, di ba? Galing-galing ni JK. I love you, JK. Yan! Showtime. Ay, nako. It's showtime. Showtime yung kay JK Labajo. Eto showtime yung pag-uusapan natin. Oo. Yung showtime na show. Tay, narinig natin na parang nakakalungkot. Sa umpisa pa lang ng magpasikat na parang nagpaparinig na yung mga host na parang merong silang sasabihin na parang malungkot. Oo, kasi di ba as of now ay napapanood pa rin siya sa GMA7, di ba? So, eto na, medyo nako-confirm na yung balita that they are just staying with GMA until the end of December. the year. Itong December na lang, December na sila. So, kumbaga, after GMA, kasi siguro baka yung time slot nila ay baka na ibalik na ulit sa tape. Hindi natin alam kasi we have to ask Tita Malucho Fagar because she's the CEO now of Tape Incorporated. So, basta hanggang December na lang di umano, no, ayon sa ating sources, itong showtime. So, balik na sa kanang tahanan. Sa A to Z channel lang sila. So, kumbaga, napakarami ng mga pagbabago, no, sa programming ng ABS-CBN, no, after they lost the franchise. Tulad at saka,
hirap na hirap talaga sila i-sustain ang sustainability ng kanilang financial Status, obligations yeah. sa mga tao. Tulad niya, di ba, last month na yata yon na Mga nag-lay off sila 200. ng 100, 200 ka lang. Sa 100 sa ANC. ANC, no? Yes, sa ANC 100 sa Yes. main. So, dumadami na padami ang kanilang mga nalilay off kasi hindi na nga nila kayang bayaran ang kanilang mga obligasyon, ang kanilang mga fees, no? Ang mga fees ng mga empleyado. So, ilan na naman ang mga nag-rate na shows nila na kumikita kahit papano. Ay, dalawa lang daw, sabi nila, yung Batang Quiapo at ang It's Showtime. And it's showtime. Even ASAPN na Wala na. Oo, Wala na si Mr. M eh. Kumbaga si Mr. M ang think tank noon eh. Iba kasi gumalaw si Mr. M. Iba humawak ng variety show yon. So wala na siya. Nagsasuffer din to in terms of quality, in terms of pero ngayon, wala talaga masyadong kumikita. Kaya wala siyang choice kundi mag-cut down. Mag-cost cutting talaga ng todo. sinabi pa rin nila na parang mula baka dumating ang panahon na baka dalawang teleserye na lang sila. Alam mo yung pakiramdam na parang nilalaban mo, patuloy mo nilalaban, pero nalalaman mo at nararamdaman ng katotohanan na yung paglaban mo ay natatalo ka na din. Alam mo kasi, ang balita ko noon yan, nung franchise issue pa ng 2020. Actually, they have so much money. In fact, they haven't even paid pa yung mga taxes na isinisingil sa kanila na limpak-limpak ng BIR, di ba? Hindi pa nila na-settle lahat yun. Ang alam ko na, they have so much money. Kaya lang, after that hearing, no, that congressional hearing regarding the franchise ng ABS, di ba, lumipad si Sir Gabby Lopez. Lumipad Sir Gabby Lopez papunta Switzerland. Ang balita ko, binenta lahat, no? Binenta niya lahat ang kanyang shares sa ABS-CBN. Di umano. Oo, ang laking perang at saka nasa account niya sa Switzerland. Kumbaga, ang pera nila doon na napunta. Kumbaga, nag-iwan na ng konti, may natira rin sa Philippines. Ngayon, it's not enough to last them a lifetime. Unlike yung pera na hawak niya. Paano niya yung perang yun? Siguro kasi natakot din siya, baka mamaya habulin yung pera dito because marami utang ABS-CBN, di ba? Baka pati yung pera Pero paano lang mailalagay yan, di ba? hindi ko nga alam eh, kasi may mga I don't know, ganoon kalaking kapag pera. may asylum sila, hindi ba pwedeng buksan? Hindi siya nagpirma ng waiver na masilip ang kanyang mga... Pero totoo yan ha, parang magugulat ako, parang sa tingin ko kung ganun kalaki yung pera, paano mo maililipat yun ng ganun lang? Ay, they know that. Mga business moguls, alam nila yan. So, yun. So, in short, eto ngayon, nagsasuffer ang mga naiwan dito kasi marami na na-lay off before, di ba? Tapos nawala ng franchise, marami natanggal, tapos ngayon, konti na lang. May kumikita na sa Star Music nila, yung Beanie. Yes, ang Yung Beanie. Beanie na ito, na parang fad lang naman ang dating sa akin. Oy, huwag magalit yung mga Beanie fans, ha? Kasi sabi ko nga sa inyo, to this day, iharap nyo sa akin ng Beanie, hindi ko sila kilala. Pero, hindi ko pwedeng I cannot disagree with your fans because million ng fans yan. Anyway, dati, Billion na. yung mga viewership ng kanilang mga yung MTV, Oo. kung ano-ano nilalagay nila sa kanilang page. ngayon malaki pa rin, pero Malaki pa rin. nabawas. Oo. 800,000. 800 million, Oo. tapos bumaba. Well, wala namang papupuntahan na yan kasi when you're up there, there's no way but down. Pababa, oo. Pero, at sabi nga nila, baka hindi rin tumagal ang Beanie na ito because wala naman kasi kaala-alala, kaganda. Alam mo sa mga, siguro baka hindi lang taga mga tipo ng music ko, hindi ko genre. Oo. Pero, ito yung mga tipong walang yung lifeline ng song para hindi gano'n katagal. Hindi sila Hindi ganun- classic? Hindi, hindi sila ewan ko kung salamin lang yata matitira dyan. Salamin lang yata. Ano ba yung salamin na yan? Hindi, pero parang sinasabi mo, di ba, parang yung mga babae, mga girl group pa madalas, talagang meron silang time na magsha-shine, sisikat ng sobra, Oo. pero may mga time din talaga na babagsak din. Oo. Hindi man tumatagal forever yan. Lalo na ngayon na ang platform ng marami ay ang social media, ang ginagamit ng Beanie, parang nagugulat na hindi na sustain yung billion views na meron sila dati. Pero tayo naman, we are praying, anak, na sana yung mga shows, na mga existing shows ng ABS-CBN because sana tumagal. Ako na nalulungkot ako. Diba? It's like Showtime na yan. In fairness to Showtime, ang dami na napasaya. Sobra. Isa na ako dun, Nay. Yeah. 15 years. 15 years na oo. sila. Ang Batang Quiapo, napakaraming natutulungan ni Coco Martin, mga old stars. Pati malakas talaga siya, in fairness. At saka ibang mga shows ng mga teleserye na, it may not be as big as the teleserye
serye's before. Pero kahit pa paano, ang sarap panoorin. Ito pinag-uusapan sa mga grapevine na sa grapevine, no. Una, nagtaka ang mga netizens bakit may pinost si Miss Malucho Fagar about something na sa tape nga na siya na. Noong una parang sabi nila na no, parang ayaw daw tanggapin ni Miss Malucho Fagar yung opposition. Kasi for her parang bakit pa natin iaalis ang Showtime maganda naman yung nangyayari. Parang ganon. Tapos hindi ka na makakalaban sa show. Parang ganon yung mindset ni Miss Choa. Kung lilipat ibabalik ang tape, ano ang ipapalit at ilalaban sa Itbulaga at saka sa Showtime. Siyempre sa simula, mga nganay talaga sila. It will be hard for them para makapag-establish, no? Pero kasi siyempre, to pit against Showtime at saka Itbulaga, mahirap, lalo pat Itbulaga galing sa kanila. So, makakapasok yan sila, basta ayusin na yung kanilang production. Kasi ang ganda ng time slot, diba? Oo. It's to die for yung time slot. At saka yung GMA7 ay may edge na pag TV programming kasi nga nasa kanilang audience. Ang TV5 naman parang hindi kasing laki ng GMA market niyan eh. Ganun po sana ng tape, ng hindi taga-tape na ang tape ay ilaban na lang sa time slot ni Willie Lavillame. Pero parang nilalaban challenge, oh. Yun, pero tas na pinag-uusapan din yung nangyaring sa Amerika, yung ASAP sa Amerika, na parang concert sana nila na or show nila doon na parang hindi nag-hit. Oo. Same thing with yung kay Vice. Yung kay Vice din. May concert si Vice doon sa I don't know which part of America. Nilipat nila yung venue. Nilipat yung venue to a smaller one kasi hindi rin na-sell out yung ticket sa malaking venue. Pero wala, kasi kung performance lang, walang problema. Kaya ni Vice na patawanin sila all. Pero yun nga lang na yung parang marketing nila kasi una-una ang TFC ngayon may bayad na. So kumonti yung mga subscribers nila. Alam ko parang may bayad na yan before may subscription yan. Parang like yung OOTD natin may subscription pero walang bayad. So parang gano'n. Parang I do not know what happened. Parang lumiit daw yung subscription ng TFC. Kasi wala kasi sa franchise. At saka mahina na yung reach. Hindi na kasing laki rin yung mga programs nila. Kaya yung excitement, even sa news, di ba? Nagkandawalaan na yung mga hosts, may natitirang konti. Kaya, well, ganun talaga eh. Kasi, alam mo, lesson learned, no? Lesson learned. Ayoko nang pamukha sa mga executives ng ABS ito. Pero, pinapaalala natin sa lahat, no? Not just ABS, no? Kapag nasitaas kayo, huwag masyado kasi mataas ng ere. Kasi nung panahon kasi na namayagpag sila, wala silang nakikitang iba, sila lang. Kumbaga, hindi makalingon kasi parang may mga stiff neck. Tandaan natin, it's sad up there kasi ikaw lang mag-isa, wala kang kasabay, wala kang kasama. Diba, wala kang kalaban. Feeling na wala silang kalaban. O anong nangyari? Diba? Bigla silang... It is a lesson of a lifetime na yan na kung saan ako na yung nalulungkot ako at patuloy ko sasabihin na makapamilya ako. Lahat ng mga inihain nila, pamilya sagrado yan. Kung ano man yung binibigay nila, pinapanood ko dahil nag-enjoy ako at naniniwala ako sa kakayahan at katalinuhan nila sa paghain nila ng mga kwento at ng mga shows. Kayo mga OOTians na kagaya ko mga kapamilya, ano ba ang pakiramdam nyo dito? Alam namin, maaring hindi ka kapamilya, ikaw na nanonood, pero sana pagdadasal pa rin natin na ang lahat ng mga ganito ay isang pagsubok lang na maaaring makapagpalaki sa bawat isa na nakakaranas ng pagsubok na meron sila. Tama. Alam mo na, Pangkoy, ha? Yes, kapatid, kapuso, kapamilya, kalamay. Hoy, Bait ka, Pangkoy, ha? Speaking of kalamay, magluluto nga kami ng kalamay. Nakapagluto niya ata ka na si Marisa. Kasi di ba pag-araw ng mga patay at araw ng mga santo, di ba? Normally, ang ating luto mga... kalamay, yes. Sarap, mga kakanin. Okay! Yun. Go! Ano hindi na kay nanay? Mamu Bebu! Billboard ko, naunahan pa, ha? Na hindi, nagpagawa na raw ang Mamu Bebo ng billboard mo. Yun nga lang si Bagyong Christine, winasak nga. Oh my God. Winasak ng Bagyo Christine or nakulang tayo sa budget ko. Sa budget ko! Mataas kasi doon masyado yung budget mo. Pero itong Mamu Bebo na to, mura lang siya sa TikTok, sa Lazada, and sa Shopee. Order na kayo. Order na. Yun. Oh my God. Diretso na tayo na sa Hula Bira! Nako, ito na.
napakagandang bata nito. Oh. Napakagandang bata nito. At saka talagang umalagwa ang pangalan niya nung may ginawa siyang isang project sa isang sikat na network. Okay. Nagkaroon siya ng solo show. Yung talagang... Pangalan niya yung title. Ay, hindi naman. Pangalan ng Supernatural. Ah, okay. Supernatural. Yun. Alam mo ba, may nagkwento sa akin, na, di ba parang a year or 2 years ago, nawala yung batang yan eh. Nawala For siya a while. for a oo. while. Na After nung project niya. After ng project niya, hinahanap siya ng mga fans. Hinahanap siya ng mga press. Hinahanap siya ng ibang mga producers. Hinahanap mo siya? Oo. Hindi ko siya hinahanap. Pero marami naghanap sa kanya. Ano ba kung anong nangyari? Kaya pala nawala siya. Nag-abroad pala ito. Nagpahinga. Hindi nagpahinga. Ano? Nagparehab. Rehab? Nagparehab? Yes! Naku, yes. Tingnan mo ako. Yes. Nagparehab. Kasi, ano niya? Nalulung sa drugs. Drugs. Yeah, mga party drugs, mga, I don't know, mga shabu, cocaine, or whatever. Gandang bata. At saka, nagulat ako because parang wala sa personality niya. Tsaka pausbong pa lang naman yung kanyang career, hindi pa ganoon kasikat, di ba? Kaya nga. Oo, parang... Nagpaano raw yun, nagpa-rehab. Nakabalik na. Oo. Took a while bago siya makabalik. Medyo, syempre, nagte-therapy yan, may psychiatric procedures din siya. Nakabalik na siya. Pero in fact, nanginayang ako sa kanya kasi napakalaki ng project na ginawa niya pero hindi masyado malago ang pangalan niya. Kung ako yun, this time, superstar na ako. Oo. Diba? Pero totoo, kaya pala nawala siya, ay nagpa-rehab abroad. Sino? Ikaw. Baka ikaw. Ay, hindi ko... Friend mo yan, no? Yeah. Oo. Anong gusto nyo? May nabasa ako na Chloe daw, Chloe. Oh, ano ba yan? Meron, Oo. sa pangalan niya na, at saka sa apelyido may letter N. Ay, ba't wala? O, di ba, Panggoy? Friend mo siya, no? Hindi ko sabihin, hindi ko mga sa kilala. Ay, hindi ko siya kilala. Meron. Tsaka maganda siya. At alam mo, sabi ko nga sa inyo, kung halimbawa man, tulad niyan, nangyari na sa kanya sa buhay niya, na nalulung siya, na nalihis ng landas, parang importante yung pagbabalik. Amen. Na Amen. dapat ay starting to she says she started to cleanse her soul, her para hindi na siya umulit. Yung alam mo yung ganon, we always give people second chances. Tama naman. yun. Oo. Sana lang natutunan na niya dahil nga sayang. Papunta na siya na paangat na yung career niya. Pagpunta ng career, mahirap na. Ang hirap na noon. Mahirap mag-comeback. Diyos ko, kapag lalapat tulad yan, nasayang na nga yung kanyang title role Alam mo yun? Tapos, napunta pa siya sa iba. Siguro, get away from bad influences. Don't befriend mga tulad ni Pangkoy. Oy, Hindi pala, dahil. hindi pala. Pag ako, magpapakita na talaga ako. Ano? Magpapakita na talaga ako. Ganon, di ba? Iwas. Nahulaan nyo ba? Mga row 4 ba kayo ngayon? Row 4 man kayo o hindi, at kung nahulaan nyo, mukhang mahuhulaan naman nila to, Nay. Importante yung may natutunan din tayo sa karanasang galing sa kanya. Yon. Hay nako. Ay nako, sa lahat ng mga nanonood, karangagan ng kalupa tamong Kapampangan na patuloy na manalbe, meto nga maya pa oras kaya kayo nga at marakala salamat kayong lugod na bibiyayo kaya kami. Kaya sa akin mga kamag-anak dyan sa Iloilo, mga kapatid ko, mga pamangkin, mga apo, at saka mga relatives, no? Kayo na bahala dyan sa puntod ni Manong, Manong Jonathan, at saka sa aking, siyempre, mahal na stepmom, si Mami Carmen, at of course, my dad, Custodio sa Caldero. Puntahan nyo naman, magsindil mo kayo ng kandila. Kung kailangan yung message nyo na ako, abot pa yung bukas. Di Yun. ba? Ako na, pupunta ko Minalin, Pampanga to my mom and to all the relatives na nandoon na. I'm excited. Ito po ang OOTD, Oras ng Opinyon. Talakayan at diskusyon. With my nanay na kahit, Nay, at natapos na ang maraming bagay, pero yung mga pagsubok na meron ka, patuloy mong ginagawang something beautiful. Of course. For you to become beautiful at may magandang puso. Politics and Showbiz, official dom ng OOTD, ang ating mahal na ni si Nanay Jobert Socaldito. Salamat na marami, anak ko. Mahal kong anak, Direct Chaps Manansala. Sa lahat, you take care. Kami na bahala dito sa ating mga departed loved ones sa Manila. Okay? Kayo na bahala sa probinsya. Nayawa departed, no? We will all depart in this world, no? Minsan lang naman talaga tayo mabubuhay sa mundong ito. Dadaan lang tayo.
At sana sa pagdaan natin, maaaring magkamali tayo, maaaring madapa tayo. Pero sa patuloy na pagkakamali at pagdapa, ay patuloy rin tayong lalaki at matututo. At maging mahalaga ang bawat paglakad dito sa mundong ating kinagagalawan. Dahil minsan lang naman tayo dadaan dito. Patuloy tayong maniwala na tunay nga na mabait talaga ang Diyos. And to God be the glory. Di ba sabi nga na may mga jokes na una-una lang naman yan. Pero syempre, tayo man naiwan dito, of course, no, kaakibat ng mga challenges no, to survive. Syempre, nandito lang din naman tayo to, of course, to remember our departed loved ones. Hindi natin pwedeng alisin yan. Kasi, you know, those memories nila have remained in our hearts. Kaya, everybody, you take care. Huwag kayo mahiya na sabi na sinusunod pa rin natin kultura. Just go. Kailangan natin yun kasi i-hand over pa natin sa ating mga younger generation, sa ating mga anak, mga apo. Kaya ako, believe ako sa kultura ng Pilipino. Amen. Okay? Yun. We'll see you again sa Sunday. Sa Sunday. See yeah. you. See you. Bye, Banggoy! Bye, Leanne, Shang, and Sofia! Bye! Okay, punta muna Tita ako sa Presi! Victoria. Ay, ayan na! Reveal na siya! Reveal na! Reveal muna! Wala mo ka. Kaya pupunta ako sa cemetery. Tita Presi, uy! Maraming salamat! Tita Presi, Diyos ko, nakakatawa naman si Pangkoy. Katawan na natin. Silang maghatid sa atin ng balita